Mga bandang 7 ng umaga, noong ika-16 ng Abril 2024, sa pampang ng isang ilog sa bayan ng Nasu, Tochigi Prefecture, isang lugar na halos 12 kilometro ang layo mula sa Nasuzara Tria at matatagpuan sa 100 papasok sa gubat na bihira puntahan kahit ng mga lokal na residente. Isang 60 taong gulang na lalaki na naghahanap ng mga halamang gamot sa gubat ang biglang nakakita ng isang kakaibang bagay mula sa layong 5 hanggang 6 na metro. Mukha itong mga sunog na itim na manikin na tila iniwan lamang ng kung sino. Sa una, binalak niyang balewalain ito at magpatuloy sa paglakad, ngunit ilang sandali lang ay napansin niya ang mga lalagyan na hinihinalang gas can na nagkalat sa paligid. Nang tingnan niyang mabuti, napagtanto niyang tila 2 sunog na itim na bangkay na magkapatong. Dahil alam niyang may mali, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ng pulisya. Ang huling detalye na sinabi niya sa telepono na nanginginig ang boses na parang mauubusan ng hininga ay magkapatong sila na parang isang krus. Pagdating ng mga pulis sa lugar ng krimen, agad silang naglagay ng police line at sinimulan ang paunang investigasyon. Ayon sa mga unang natuklasan, ang mga bangkay ng 2 biktima ay pinaniniwalaang isang lalaki at isang babae, parehong sunog at maitim. Bukod dito, isang kapansin-pansing detalye ay ang mga mukha ng 2 biktima ay binalutan ng maraming patong ng duct tape at may supot sa kanilang mga ulo na katulad ng mga karumal-dumal na kaso kung saan sinadya ito ng salarin upang hanggang sa kanilang kamatayan, hindi na makita ng mga biktima ang liwanag ng araw. Dahil sa ganitong eksena, natukoy na ito ay isang malinaw na kaso ng pagpatay na may motibo. Ang pulisya ng Ueno, na nasa ilalim ng Tokyo Metropolitan Police Department, ay agad na nagpadala ng forensic team para dalhin ang 2 biktima para sa detalyadong pagsusuri habang bumubuo agad ng isang special investigation team. Matapos ang pagsusuri at paghahambing noong hapon ng ika-16 ng Abril, sa mismong araw na natagpuan ang mga bangkay, natukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 2 biktima. Sila ay sina G. Ryutaro Takashima, 55 taong gulang, at ang kanyang asawang si Geng Sachiko Takashima, 56 taong gulang. Bago sila misteryosong nawala, sila ay may maayos na buhay pamilya sa isang condominium sa Chiyoda Ward, Tokyo. Bukod dito, nagmamay-ari sila ng mahigit 10 restaurant sa Tokyo, partikular sa Ueno Ward, kung saan natagpuan ang mga bangkay ng mag-asawa na halos 3 oras na biyahe mula sa kanilang bahay at mga restaurant. Sa panahong iyon, bukod sa pagkakakilanlan at tirahan ng mga biktima, wala pang ibang mahalagang lead na lumabas upang mapabilis ang investigasyon. Kaya naman, noong hapon din ng ika-16 ng Abril 2024, pumayag ang pulisya na ilathala ng pahayagang Nippon TV na kabilang sa parehong television network ang unang ulat para malawakang ipaalam sa publiko ang tungkol sa kaso, sa pag-asang makatanggap ng mga makabuluhang impormasyon mula sa mga mamamayan. Nang gabing iyon, ilang residente na malapit sa bahay ni G. Ryutaro ang nakabasa ng nakagigimbal na balita at nakipag-ugnayan sa pulisya. Ayon sa kanila, bago ang trahedya, aksidente nilang nakita si G. Ryutaro na may mga hindi pangkaraniwang kilos at mukhang balisa. Bukod dito, naging maingat din siya sa kanyang mga paglalakbay. Imbes na gamitin ang karaniwang shortcut papunta sa kanyang mga restaurant, sa mga nagdaang araw ay mga pangunahing kalsada lamang ang kanyang dinadaanan. Ayon sa nag-ulat, may mga chismis na si G. Ryutaro ay may mga problemang pinansyal. Gayunpaman, nang siyasatin ng pulisya ang mga impormasyong may kinalaman sa mga ugnayan sa pamumuhunan at pera ng 2 biktima, wala silang nakitang anumang di pangkaraniwan.
Sa katunayan, natuklasan nila na ang mahigit 10 restaurant ng mag-asawa ay napakatagumpay pala. Agad na kinolekta ng pulisya ang ilang mga video footage mula sa mga surveillance camera sa paligid ng tinitirhan ng dalawang biktima. Hinati nila sa iba't ibang grupo ang panonood nito upang mahanap ang mga lead na maaaring magbigay linaw sa dalawang kalunos-lunos na pagkamatay. Ayon sa security camera footage, bandang 9 ng gabi noong ika-15 ng Abril, isang araw bago matagpuan ng mga bangkay sa isang security camera sa Taito, Tokyo, hindi kalayuan sa bahay ng mga biktima, nakita si G. Ryutaro na tinutulak ang kanyang bisikleta bago sila sumakay ng kanyang asawa sa isang itim na kotse. Ang kotse ay nagtungo sa Ueno Ward, Tokyo, kung saan matatagpuan ang mga restaurant ng mag-asawa 5 minutong biyahe lamang mula sa kanilang bahay. Di nagtagal na itala ng kamera sa Ueno area ang pagpapatuloy ng paglalakbay ng mag-asawa. Sila ay nagtungo sa direksyon ng Higashi Shinagawa Park sa Shinagawa Ward na umabot pa ng karagdagang 36 minuto sa kotse. Huminto ang sasakyan sa parking ito hanggang bandang 11:30 ng gabi at dahil sa blind spot ng kamera, naputol ang lead dito. Muling nawalan ng bakas ang mga pulis sa salarin. Noong umaga ng ika-17 ng Abril 2024, dahil walang direktang ebidensya, ang mga testimonya mula sa mga kamag-anak at kakilala ng mga biktima ang naging focus. Isang araw matapos matuklasan ng kaso, pinuntahan ng pulisya ang bahay ng mag-asawa upang kausapin ang kanilang 2 anak na babae, ngunit wala silang napansing kakaiba bago ang biglaang pagkawala ng kanilang mga magulang. Sumunod, sinimulan ng pulisya ang pagtatanong batay sa relasyon ng mga biktima sa kanilang mga empleyado upang alamin kung may hidwaan na maaaring humantong sa paghihiganti. Gayunpaman, ayon sa mga empleyado ng sampang restaurant, iginiit nila na ang mag-asawang Takashima ay laging masigasig sa paggabay sa mga tauhan at may ugali pa ngang palakasin ang loob ng kanilang mga nasasakupan sa pamamagitan ng pagsasabi ng magaling ang iyong ginawa. Iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa mga empleyado ay tinatawag si G. Ryutaro na chairman at si Geng Sachiko naman ay mama dahil sila ay lubos na minamahal ng kanilang mga empleyado. Bukod dito, sinuri rin ng pulisya ang relasyon ng mag-asawang Takashima sa kanilang mga katunggali sa negosyo kung may posibilidad ng kompetisyon na humantong sa pagpatay. At bagamat sinabi ng ilang may-ari ng mga kalapit na kainan na kamakailan ay tila nagkakaproblema sina G. Ryutaro at ang kanyang asawa sa kanila dahil sa pag-agaw ng mga customer, isinantabi rin ito ng pulisya dahil lahat ay may alibi. Ang lahat ng kalituhan sa kaso ay muling nagbigay ng sakit ng ulo sa mga pulis hanggang sa hapon ng ika-27 ng Abril 22 nang biglang may pumasok sa Ueno Police Station ng Tokyo Metropolitan Police Department, isang binatang nasa edad 20. Natakot na takot ang itsura para sumuko. May kaugnayan ako sa kaso ng 2 bangkay sa Nasu. Ang binatang sumuko ay nagpakilalang si Ryoken Hirayama, 25 taong gulang, isang construction worker mula sa lungsod ng Koshigaya, Saitama Prefecture. Sinabi ni Ryoken sa pulisya na sinasabi niyang may kaugnayan siya sa kaso dahil bago nito, hiniram ng 2 niyang kainuman ang kanyang itim na kotse. Ayon sa kanya, bandang 2 hanggang 3 ng umaga noong ika-16 ng Abril 2024, habang sila ay nag-iinuman, sinabi ng 2 kainuman kay Ryoken na sa loob ng 3 oras ay kakailanganin nilang gamitin ang kotse ni Ryoken para sa utos ng isang male client, kaya gusto nilang hiramin ito. Pinahiram ni Ryoken ang kanyang kotse sa 2 kainuman sa isang parking lot ng convenience store sa Shinagawa Ward, Tokyo, nang hindi alam ang kanilang tunay na layunin.
Nang ibalik ang sasakyan, natuklasan ni Ryoken na tila ginamit ito para dalhin ang 2 bangkay ng mag-asawang biktima na iniulat sa balita. Nang tingnan niya ulit, nakita niya sa loob ng kanyang kotse ang mga bagay tulad ng duct tape, kable ng kuryente, isang backpack, lisensya sa pagmamaneho at maging mga mansya ng dugo na maaaring pag-aari ni Gen Sachiko at ng kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, iginiit ni Ryoken sa pulisya na hindi siya kasama sa pagpatay sa 2 biktima kundi nagpahiram lamang ng sasakyan. Nang tanungin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 2 kainuman, sinabi ni Ryoken, "Karaniwan ay palayaw lang ang tawagan namin kapag nag-iinuman kami at hindi namin alam ang tunay na pangalan ng isa't isa. Pero noong ipinahiram ko ang kotse, parang narinig ko ang isa sa kanila na nagsabi na kung gusto mong gumamit ng apoy para magtapon ng kung anuman, mas magandang gawin ito sa lugar na walang gaanong tao." Nagtanong pa ang pulisya tungkol sa lalaking kliyente na binanggit ng 2, ngunit umiling lang si Ryoken at sinabing hindi niya alam. Dahil dito, natukoy ng pulisya na mayroong hindi bababa sa 3 posibleng pangunahing suspek sa pagpatay sa mag-asawang Takashima, ang 2 kainuman na binanggit ni Ryoken at ang lalaking kliyente na kanilang tinukoy. Kaya naman, mabilis na nagplano ang pulisya para hanapin at arestuhin ang 3 suspek. Si Ryoken naman na sumuko ay pansamantalang walang palatandaan ng pagkakasala kaya pinauwi muna. Noong 21 ng Abril, hindi nagtagal matapos pauwiin si Ryoken, siya ay biglang inaresto sa 2 dahilan. Una, natuklasan ng pulisya na ilang araw bago matuklasan ang krimen, bumili siya ng mga gamit na ito, mga disposable na lata, gasolina, lighter, duct tape, electrical wire at cable ties. Pangalawa, biglang nagkaroon ng 15 milyong yen sa kanyang bank account sa di maipaliwanag na paraan. Naniniwala ang pulisya na ito ay bayad na natanggap niya para sa kaso. Dahil sa 2 matibay na ebidensya ng pulisya, hindi na nagawang magpanggap ni Ryoken na siya ay ganap na inosente. Inamin niya sa pulisya na ang lahat ng gamit na binili niya ay sa utos ng nag-utos na si Hikaru Sasaki na siya ring kinatawan na itinalaga ng lalaking kliyente upang utusan si Ryoken. Tungkol naman sa 15 milyong yen, ito rin ay ipinadala ng lalaking kliyente upang mabayaran ni Ryoken ang mga sumusunod na tao. Una, ang nag-utos sa buong proseso ng pagsira sa mga bangkay, si Hikaru Sasaki, 28 taong gulang, na tumanggap ng 1 milyong yen. Pangalawa, si Ryoken mismo dahil sa kanyang papel bilang tagapag-ugnay ng mga partido ay tumanggap ng 9 na milyong yen. At pangatlo, ang 2 kainuman na dati niyang sinabing hindi niya kilala, ngunit siyang nag-asikaso sa 2 bangkay na sina Kirato Wakayama at Kang Kwang-gi, isang South Korean national, na tumanggap ng tig 2.5 milyong yen bawat isa. Dahil dito, napakaliwanag na iniba ng pulisya ang direksyon ng investigasyon mula sa isang karaniwang krimen patungo sa isang criminal organization na may top-down na istruktura ng utos. Ang nasa pinakamataas ay ang misteryosong lalaking kliyente, kasunod nito ang direktor, pagkatapos ay ang middleman at sa huli ang mga direktang tagapagpatupad. Habang hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking kliyente, ang direktor ay si Hikaru Sasaki, 28 taong gulang. Ang middleman ay si Ryoken Hirayama, 25 taong gulang. At ang dating child actor na si Kirato Wakayama, kasama ang suspect na si Kang Kwang-gi, na isang South Korean national, ang gumanap bilang mga direktang tagapagpatupad. Gamit ang mga pangalang ibinigay ni Ryoken, mabilis na kumalat ang mga puwersa ng pulisya upang hanapin at arestuhin sila. Makalipas ang mahigit 1 linggo, noong 2 ng Mayo, si Hikaru Sasaki, 28 taong gulang, ang direktor, ay naaresto.
Sa panahon ng interogasyon, inamin ni Hikaru na nakatanggap siya ng utos mula sa lalaking kliyente at hindi pa siya nakakatanggap ng anumang bayad para sa trabahong iyon. Muli, nang tanungin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaking kliyente tulad ni Ryoken, si Hikaru na masasabing may pinakamalapit na ugnayan sa kliyenteng iyon ay hindi nagbigay ng anumang pangalan. Sinabi niya, "Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang estranghero na may restricted caller ID at inutusan akong itapon ng mga bangkay. Iyon lang, sa normal na sitwasyon, gaano karaming tao ang tatanggap ng isang kahina-hinalang utos mula sa isang estranghero lalo na't hindi pa nakakatanggap ng bayad?" Naniniwala ang mga pulis na nagsisinungaling si Sasaki para pagtakpan ang pagkakakilanlan ng lalaking kliyente na iyon. Ang dalawang direktang tagapagpatupad ay naaresto rin noong 30 ng Abril. Bandang 3:06 ng hapon, si Kang Kwanggi, 20 taong gulang, ay naaresto sa isang hotel sa lungsod ng Yamato, Kanagawa Prefecture. Bandang 10:16 ng gabi ng parehong araw, si Kirato Wakayama, 20 taong gulang, ay naaresto sa bahay ng isang kakilala sa lungsod ng Chiba. Isang nakagugulat na bagay ay mula sa sandaling maaresto si Kirato, nagulantang ang media sa Japan dahil totoo pala ang mga usap-usapan na si Kirato ay isang sikat na dating child actor na kilala sa kanyang mga pagganap sa mga live-action film na hango sa mga sikat na anime tulad ng Kiki's Delivery Service 2014 at Laughing Under the Clouds 2018. Bukod pa rito, lumabas din si Kirato sa Kamen Rider Wizard 2012 at sa historical film na Gunshi Kanbei 2014. Pabalik sa interrogation room ng dalawang direktang tagapagpatupad dahil sa mga mantsa ng dugo ng biktima na natagpuan sa likurang upuan at trunk ng kotse na hindi maikakaila at sa DNA mula sa buhok o iba pang bakas mula sa dalawang suspek na sina Kirato at Kang na maaaring naiwan sa sasakyan na pagtanto nilang hindi na nila maitatago pa ang katotohanan. Inamin nilang tumanggap sila ng 20 milyong yen para isagawa ang paglipat at pagsira sa mga bangkay. Ngunit iginiit nila na ginawa lang nila ang kanilang trabaho at hindi nila pinatay ang dalawang biktima. Siyempre, hindi lubos na mapaniniwalaan ang mga pahayag ng mga suspek. Nagpatuloy ang pulisya sa kanilang investigasyon dahil bukod dito, matapos ang mahabang paghahanap, hindi pa rin nila natutukoy ang mastermind, ang misteryosong lalaking kliyente. Isang grupo ng mga investigador ang inatasan na muling suriin ang mga CCTV footage malapit sa lugar kung saan sumakay si G. Ryutaro sa kotse. Sa prosesong ito, bigla silang nakatuklas ng isang mahalagang detalye. Noong gabi ng 15 ng Abril, bago sumakay si G, Ryutaro sa kotse, nakuna ng isang kamera ang imahe ni G. Ryutaro at isa pang lalaki na magkasamang naglalakad sa Ueno Ward, Tokyo. Matapos ang pagsisiyasat, natuklasan ng pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Isang real estate broker na nagngangalang Ryo Maeda, 36 taong gulang, isang kakilala ng mag-asawang Takashima. Agad na muling sinuri ng pulisya ang bawat galaw ni Ryo sa panahong naganap ang krimen. Ang ilan namang pulis ay bumalik sa mga kapitbahay ng mga biktima para magtanong pa kung mayroong espesyal na ugnayan si Ryo sa dalawang biktima. At totoo nga, sa pagsasama-sama ng mga kilos ni Ryo, natuklasan ng pulisya na bandang 11 ng gabi noong 15 ng Abril, nakita sa isang kamera sa Shinagawa Ward ang 4 na tao, kabilang si Ryo, ang dalawang biktima, at isa pa na magkakasamang pumunta sa isang bakanting bahay na pinamamahalaan ng kumpanya ni Maeda. Ngunit ang 4 na taong lumitaw sa grupo ay isang medyo hindi pamilyar na mukha, hindi isa sa mga naunang suspek.
Tila mas magalang siya sa dalawang biktima at yumuko pa siya sa kanila ng mas mababa pa kaysa sa ginawa ni Rio. Wala pang ilang oras matapos imbestigahan ng pagkakakilanlan ng taong ito, biglang natuklasan ng pulisya na ang estrangherong lalaki ay si Seiha Sekine, 22 taong gulang, ang nobyo ng anak na babae ng mga biktima. Agad na pinuntahan ng investigation team ang mga kapitbahay ng pamilya Takashima para magtanong. Hindi sila nabigo. Dito, nakakuha sila ng mahalagang impormasyon. Ayon sa ilang kapitbahay ng yumaong mag-asawa, mula nang mangyari ang insidente, nagtaka sila dahil hindi na nila nakita pang muli ang nobyo ng anak ng mga ito na pumunta roon. Tungkol kay Sekine, ikinuwento ng mga kapitbahay na unang beses nilang nakita siya sa lugar mga 2 hanggang 3 taon na ang nakalipas. Ayon sa dating ikinuwento ng mga biktima sa kanilang mga kapitbahay, nakilala ni Sekine ang mag-asawa habang nagtatrabaho siya bilang part-timer sa isa sa mga restaurant na pinamamahalaan nila. Pagkatapos nito, nakilala at nagsama sila ng anak na babae ng mga biktima at naging bahagi rin siya ng negosyo ng pamilya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay unti-unting sumama ang relasyon niya sa mag-asawa. Mariing tinutulan ng ginang ang relasyon ng kanyang anak kay Sekine at dahil sa galit, madalas niyang pagalitan si Sekine sa harap ng maraming tao. Nagkaroon din ng panahon na pinagalitan ni G. Ryutaro si Sekine dahil sa pagiging pabaya at hindi epektibo nito sa pamamahala ng restaurant hanggang sa punto na binawi niya ang pamamahala mula kay Sekine at ibinigay ito sa kanyang anak. Dahil sa motibong pinansyal at personal na galit, lalong naging kahina-hinala ang pangalan ni Sekine. Noong ika-6 ng Mayo, 3 linggo matapos matuklasan ang krimen, nagkaroon ng bagong yugto ang kaso. Naniniwalang si Sekine ang mastermind sa lahat ng ito at siya rin ang lalaking kliyente na binabanggit ng lahat ng naunang suspek at si Rio ay kasabwat na tumulong sa kanya na dalhin ang 2 biktima sa bakanteng bahay kung saan sinimulan ng krimen. Inaresto ng pulisya sina Rio Maeda, 36 taong gulang, at Seiha Sekine, 32 taong gulang, ang nobyo ng anak ng mga biktima. Matapos maaresto ang lahat ng suspek, pinuntahan din ng pulisya ang bakanteng bahay sa Shinagawa Ward para mag-imbestiga at mangalap pa ng ebidensya. Dito, sa garahe, nakakita ang pulisya ng mga palatandaan ng kalat. Mayroong isang high-pressure washer na nagpapahiwatig na sinubukang linisin ng 2 suspek ang mga mantsa ng dugo bago ilipat ang mga bangkay sa sasakyan. At pagkatapos ay ibinigay ito kina Kang Kwanggi at sa dating child actor na si Kirato para sa gawain ng direktang pagtatapon. Ang kaso ay kasalukuyang nasa mabilis na proseso ng investigasyon upang matukoy sa lalong madaling panahon ang salarin. Bagamat ang kabuuang larawan ng criminal group ay unti-unti nang nabuo ng medyo detalyado at malinaw, sa esensya, hindi ito isang kaso na may komplikadong plano o gumamit ng napakalalim na paraan. Gayunpaman, ang paikot-ikot na proseso ng pagtatago ng ebidensya ni Sekine at ng kanyang mga tauhan ang siyang pumukaw sa interes ng mga Hapon. Dahil lamang sa malaking halaga ng ari-arian at mga nakaraang alitan, walang sinuman ang nag-akala na sina G. Ryutaro at ang kanyang asawa ay mahuhulog sa isang halos perpektong patibong mula mismo sa mga taong malapit sa kanila. Sa huli, ang pinakakinaiinteresan ng mga Hapon ngayon ay ang sagot sa tanong, bakit ang mga bangkay ng 2 biktima ay inayos na parang krus? Ang sagot sa tanong na ito ay isa pang dahilan kung bakit ang publiko ay sabik at patuloy na nag-aabang ng balita. Umaasang masasagot ito ng pulisya ng Japan sa lalong madaling panahon. Dahil sa huli, bukod sa posibilidad na ito ay isang random na pagkakaayos, maaari rin itong magdala ng isang espiritual o relihiyosong elemento.
Ang lalaking kliyente na iyon ay kasalukuyan pa ring nahaharap sa iba't ibang mga akusasyon sa proseso ng investigasyon at paghatol. At ang huling kasagutan ay tiyak na kailangan pang malutas ng pinaka-mastermind sa lahat ng ito, si Seiha Sekine.